Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Holiday tayo ngayon. June 12, 2025, araw ng Kalayaan. Sa ulo ng ating mga balita, writ of summons na ipinadala ng impeachment court na tanggap na ng Office of the Vice President. Quadcom report na nag-akusa kina dating Pangulong Digong, Senator Bato at Senator Bongo sa mga pagpatay, pagprotekta sa drug trade at pogo syndicates pinagtimay ng Kamara. Kamara minrekomenda ang pagsasampa ng kasong plunder at malversation, gayon din ang bribery laban kay Vice President Sara Duterte. 127th anniversary ng Kalayaan ng Pilipinas, pangungunahan ng Pangulong BBM. Batang babae na nawawala patay ng natagpuan sa isang sapa sa Iligan City. At sabi ho ng Pag-asa, sa mga atin, sa mga rally at mga pulong ngayong araw na ito, araw ng Kalayaan, uulanin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita. Asahan na magiging maulan ang pagdiriwang ng araw ng Kalayaan dahil sa epekto ng low pressure area at southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, posibleng maging bagyo ang LPA na nasa Baler, Aurora. Kabilang sa uulanin at makakaranas ng monsoon rains ay ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Asahan naman ang mas malalakas na mga pag-ulan at posibleng landslide sa Ilocos, Abra, Benguet, Centro Luzon at ibang bahagi ng Mimaropa. Kasama sa makararanas sa masungit na panahon ng Metro Manila, Pangasinan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan, Bicol, Western at Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Nananatili namang aktibo ngunit malayo ang Tropical Storm Wutip sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sinabi ng Pag-asa na asahan ang unti-unting pagbuti ng lagay ng panahon sa weekend sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Banggay na ng matagpuan sa isang sapa ang 8 taong gulang na batang babaeng napaulat na nawawala sa Timuga, Baroon sa Iligan City. Unang inireport na nawawala ang bata noong pang June 5 matapos bisitahin ang kanyang ninong na nakatira malapit sa bahay nila. Kasama rin umano ng biktima isa pang bata ng maligo sa sapa. Ayon sa pulisya, nasa advanced stage na of decomposition ang bangkay ng matagpuan ng kanyang pamilya. Indikasyonan niya na ilang araw ng patay ang biktima. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng otoridad para matukoy kung nagahasa ba ang bata at ang totoong sanhi ng kanyang pagkamatay. Nauwi naman sa kamatayan ang sanay masayang picnic at swimming ng 3 magkakaibigan sa Isabela. Nalunod ang magkakaibigan habang naliligo sa Abu River sa bayan ng Sisim Alto sa Tumawini, Isabela. Isang concerned citizen ang nakakita sa palutang-lutang na katawan ng isa sa mga biktima kaya't agad na i-report sa mga kinaukulan. Dito na na-recover ng pulisya ang katawan ng 2 pang biktima sa malalim na bahagi ng naturang ilog. Dinala pa sila sa Tumawini Community Hospital ngunit idineklarang dead on arrival. Pinagtataga ang 2 paslit na magkapatid sa barangay San Pedro, Albuera, Leyte. Dead on arrival ang 4 na taong gulang na batang babae. Pumanaw naman habang nilalapatan ng gamot ang kanyang kapatid na 7 taong gulang na lalaki matapos pagtatagiin ng live-in partner ng kanilang nanay. Sa ulat, natutulog lamang ang magkakapatid ng magkainitan ang kanilang nanay at ang kinakasama nito dahil sa selos. Dito na kumuha ang suspect ng patalim at saka pinagtataga ang mag-iina. Agad na nakatakas ang salarin habang nagpapagaling pang nanay ng mga biktima matapos magtamo rin ng mga saksak.
Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng 11 anyos na batang babae sa Mandaue City, Cebu. Nadiskubre ang katawan ng biktimang si Erica Kabatingan noong Martes sa ilog ng Barangay Basak. Ayon sa ina ng biktima na si Ruby Rose, hindi na nakauwi ang batang si Erica matapos itong samahan ng kanyang lolang magbebenta ng recyclable material noong Lunes. Hinala ni Ruby Rose, posibleng inatake ng seizure ang kanyang anak habang tumatawid sa naturang ilog. Naabot tuhod lamang naman ang lalim. Nakatagda na sanang mag-i-enroll itong si Ruby Rose. I-enroll ni Ruby Rose ang kanyang anak na mag-grade 5 ngayong pasukan. Nabagsakan ng malaking tipak ng semento ang isang Toyota Fortuner na bumabagtas sa skyway ng Grade Mia Road. Ito po sa Parañaque City, alas 12 ng tanghali kahapon. 21 anyos na estudyanteng driver nito ang sugatan, kinilalang si Gabriel Ian Sobreviñas Jimenez ng San Fernando, Pampanga. Sa ulit ng pulisya, nasa pinakakanang bahagi ng linyang sasakyang minamaneho ni Jimenez nang bigla itong mabagsakan ng tipak na semento mula sa Sky Flyover. Tumama ito sa front hood, windshield at itaas na bahagi ng bubong ng sasakyan dahilan para magtamo ng head injury ang biktima. Agad naman siyang dinala sa Parañaque Doctors Hospital para malapatan ng gamot. Magandang umaga, Pilipinas! Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang sambayan ng Pilipino na patuloy na protektahan ang kalayaan ng bansa sa pagdiriwang ng ika-127 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon sa Vice Presidente, hindi lamang ito selebrasyon kundi paalala rin sa tungkuling bantayan, pangalagaan at ipagtanggol ang kalayaan sa lahat ng panahon. Iginiit ng pangalawang Pangulo, hindi lumaya ang Pilipinas para lamang masadlak sa pagdurusa ang bansa. Muling mawala ng karapatan at maging alipin ng iilan. Ipinagmalaki natin sa mundo ang kalayaan ng mga Pilipino. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Samantala sa iba pang mga balita, Direktor na si Daryl Yap, kumpiyansang not guilty sa cyber libel case na inihain naman ni Vic Soto. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Relax. Walang kaba sa dibdib. Walang daga. Okay na okay lang. Kay Direk Daryl Yap, nang sumagot siyang not guilty sa mga sinampang kaso sa kanya na cyber libel ng aktor na si Vic Soto sa Muntinlupa Prosecutor's Office. Kinasuhan siya ng 19 counts ng cyber libel na kung saan ito ay may kaugnayan sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na magkausap si Vic at itong si Daryl ng masinsinan. Pero itinakda ng korte ang unang petsa ng paglilitis ng nasabing kaso sa darating na August 19. Hindi pa rin alam kung maipalalabas pa ba ang The Rapist of Pepsi Paloma matapos na ito ay maging kontrobersyal. Wala pang pelikulang na ilalabas ngayong taon na ito ang direktor na si Daryl Yap. Pero umaasa siya matapos ang kaso ay mapapanood din ito ng mga Pilipino. Well, abangan na lang natin. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Morley. 14 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ikinalugod naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda sa makasaysayang Joint Administrative Order para sa mga taong pamamahala ng mga balikbayan boxes na matagal nang inaasam ng milyon-milyong overseas Filipino worker at ng kanilang mga pamilya. Ang Joint Administrative Order na pinirmahan ng Department of Finance, Trade and Industry, Department of Transportation at Migrant Workers kasama ang Bureau of Customs, Fair Trade Enforcement Bureau at ang Philippine Ports Authority ay nagtatag ng isang whole of government regulatory framework upang maprotektahan ang mga OFW at ang kanilang mga padala laban sa panlilinlang, pagdanakaw at pagkaantala ng delivery.
Kabilang sa mga patakarang ito ang mas mahigpit na pagbabantay sa sea cargo consolidators, malinaw na dokumentasyon at mabilis na mekanismo ng reklamo laban sa mga mapang-abusong freight forwarders. Ipinalawanag ng House Speaker na kung paano makikinabang ang mga OFW at ang pamilya sa patakaran. Binigyan din niya na ang bawat balikbayan box ay may kwento ng sakripisyo at pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Aktibo namang isinusulong ng Pilipinas ang mas malaliman pang ugnayan ng Egypt para sa kalakalan sa agrikultura sa pamamagitan ng pakikipagkita ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kay Egyptian Ambassador Nader Nabil Zaki upang maghanap ng mas malawak na market access para sa high-value products ng Pilipinas tulad ng mangga at saging. Ang pag-uusap ay bahagi ng malaking hakbang ng Department of Agriculture upang magkaroon ng iba't ibang export destination at mabuksan ang mga bagong oportunidad sa kalakalan sa mga strategic locations at mga merkadong mabilis na nagkakaroon ng mabilis na pag-unlad tulad halimbawa ng North Africa. Ang Egypt ay pangalawa sa pinakamalaking economy sa Africa. Nagbukas din ang pintuan sa Pilipinas para sa mga export ng Philippine durian. Isang hakbang na inaasahan ni Chu Laurel na maging daan para sa kalintulad na access ng iba pang mga lokal na prutas. Bilang tugon naman sa access market sa durian, gayon din sa potential na export ng saging at mangga, isinasapinal na ng pest risk assessment at ang good safety analysis para naman sa ubas at patatas ng Egypt. Bilang karagdagan, kung mapag-uusapan ang oportunidad sa pagkuha ng bawang at sibuyas sa Egypt, magkakaroon ng palitan ng impormasyon at technical assistance para sa dalawang produkto at ito ay napagpaplanuhan na ng DA at ng counterpart nito sa Egypt. Maganda umaga, Pilipinas! Halos 200,000 halaga naman ang shabu na kumpiska sa bahay ng isang high-value target drug personality sa Umingan, Pangasinan. Arestado rin ang suspect. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo. Aris 38, Masantos siya kabasan at saka amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kumpusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Umingan Police Station ang 39 anyos na lalaking high-value target drug personality na residente ng Barangay Kaordinataan, Umingan. Matapos itong maaresto alas 5 Gs ng umaga kahapon Hunyo 9 at nakumpiska sa kanilang tahanan ang 11 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na may timbang na 28.5 grams at street drug price na humigit kumulang sa 193,800 pesos. Sa ulat ng Mindanao ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Randy Arellano nagsilbi ng search warrant ang kanyang mga tauhan na pinalabas ng Regional Trial Court Tayog, Pangasinan at nang halugugin ang bahay ng suspect nasamsam ang nasabing illegal na droga. Maliban sa shabu na kumpiska rin ng iba't ibang mga drug paraphernalias at isang digital weighing scale at 116,000 pesos cash. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Muli namang nagbabala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa publiko laban sa mga naglipa ng Peking Gaming Certification na ginagamit ng Lucky 7 Bingo Corporation para makapanghikayat ng mga investor. Ayon sa PAGCOR, nakatanggap sila ng mga reklamong pumapasok daw ang Lucky 7 Bingo Corporation, isang lehitimong licensee ng e-games venue, sa mga kasunduan kung saan nangangako ito ng kita na aabot ng 50,000 pesos sa pamamagitan ng tinatawag na Lucky 7 Bet Lottery Platform. Bahagi ng modus ang paniningil ng 3,000 pisong deposito. Nilinaw ng PAGCOR na ang lisensyang binabanggit sa mga kasunduan ay isang Peking Offshore Gaming License. Ipinaalala pa ng ahensya na simula pa noong Disyembre 31 ng 2024, ipinagbabawal na ang mga offshore gaming operations sa buong bansa. Binigyan din pa ni Attorney Jessa Fernandez, hepe ng PAGCOR Offshore Gaming and Licensing Department. Bagamat ang Lucky 7 Bingo Corporation ay isang legitimate licensee for e-games venue operations, as of April 30, 2025, wala naman itong hawak na anumang valid offshore gaming license. Alas 4:20. Oy mga mamis, laundry day today ha, kahit na araw ng kalayaan ha.
Huwag nating padadamihin ang mga labada. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-care sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. Hiwagan tunog. Ayan, at habang kayo po ay naglalaba gamit ang Pride detergent, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 3,000 piso. Ano yung item na yan, ha? Paborito yan ng mga mister na takusa. Hindi naman, huwag naman kayong ganyan. Araw ng kalayaan ngayon eh. Oo. Bigyan natin pagkakataon ng mga Andres Disaya, ha? Na maging malaya. Pero gamit na gamit nila yan, ha? Pagkatapos nilang maglaba, gamit ang Pride detergent. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ninyo ang tamang format po ng pagdetext, ha? Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay Italian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit po ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Hayward, California, si Boss Raimundo Orsabia. At magandang umaga din kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Kumusta na po kayo? Sa mga suki natin sa iba't ibang panig doon ng kapuluan, mula po dyan sa Canada, sa Italy, sa mga seafarers natin, ingat kayo, lalong-lalo na yun maglalayag dyan sa may bandang Middle East. Siyempre, naimbag na bigat sa ating mga suki dyan po sa Abulog, Cagayan. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaki sa Northern Samar sinaksak ang sariling kapatid habang natutulog. Sus ko, ano ba naman itong mga balitan to? Kung hindi ba tayo na disgrasya, ito magkakapatid, magkakamag-anak. Ano? Detalye na balita mula kay Jane Khalid Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Nasawi naman ang isang 56 na taong gulang na lalaki dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na pagsasaksakin ito ng sarili niyang kapatid. Nangyari ang krimen sa barangay Naparasan, bayan ng Mapanas. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nagkaroon ng inuman ang magkapatid sa bahay mismo na nasabing suspect. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog, nasabing biktima ay bigla na lamang itong pinagsasaksak ng kanyang kainuman na kapatid na wala pang malinaw na dahilan. Ayon sa report ng PNP, nasabing suspect ay isang 52 taong gulang, isa itong magsasaka. Ngunit agad itong nahuli ng tauhan ng Mapanas Police ang nasabing suspect at kasama sa mga umaris rito ang revitalized police ng barangay ng Naparasan. Dinala ang biktima sa Mapanas Rural Health Unit, ngunit diniklara itong dead on arrival. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Mapanas MPS ang nasabing kapatid ng suspect habang nagpapatuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang tunay na motibo ng nasabing krimen. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arts 34 Jane Galit Pantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dengan salamat Jane Galit Pantayan. At ano sa mga naghahanap ng trabaho, doon sa mga graduate pa lang at doon sa mga magtatapos ng high school at naghahanap ng karera. Tingnan ho ninyo ang opportunities na inaalok po ng SM Prime Holdings sa kanilang mga bubuksang mga hotel projects. Pwede pa ho kayong humabol, lalong-lalo na yung mga kumukuha ng mga hospitality degrees. Mas malalawakin pa ng SM Prime Holdings Incorporated ang kanilang hotel portfolio sa pamamagitan ng 7 bagong hotel. Ayon sa SM Prime, isa sa mga ito ay tatayo sa Metro Manila, may 2 sa Calabarzon at Cebu, isa naman sa Central Luzon at sa Lawag. Ginit ng SM Prime, ang mga lokasyon ay pinili batay sa tourism potential ng mga ito.
Ang naturang expansion ay inaasahang magdaragdag ng mahigit sa 1,300 na mga bagong hotel rooms sa kasalukuyang 2,602 rooms inventory ng SM Hotels and Convention Corporation. Target namang makumpleto ang 7 hotel projects na taong 2029. Siyempre, pagka mas maraming hotel na nag-ooperate na katulad ho nito, mas maraming dagdag na trabaho, mas maraming mga negosyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin itong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improved alcohol. Yan po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 26 makalipas ang alas 4, San Juanico Bridge sa Tacloban. Pinabayaan daw na walang maintenance kaya't nasira. Aba, ayon ito sa Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Personal na binisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Amandayan Port sa Basay Samar at San Juanico Bridge sa Tacloban. Ito ay dahil sa pinatupad na load restrictions sa San Juanico Bridge. Kaya ang Amandayan Port sa Basay Samar isa sa mga solusyon na magtatawid ng mga truck sa Tacloban papuntang Samar. Dadagdagan din ang mga rampa, dodoblihin hanggang sa 500 na mga trucks ang target makatawid kada araw na plano na magkaroon ng gabi na navigation para mas maraming trucks ang makakatawid. Nakita din na walang maintenance ang tulay kaya nagkaroon ng sira. May kinalawang na portion sa ilalim ng tulay kaya agad ipinatupad ang load restrictions. Dagdag ni Presidente Marcos, maganda pang tingnan ang tulay sa ibabaw. Subalit sa ibaba baka bumigay na kung hindi ipatupad ang load restrictions na kailangan ayusin ang naturang tulay. Na dito diniklara ni Presidente Marcos ng Eastern Visayas isa ilalim sa state of calamity dahil sa load restriction ng tulay na nag-uugnay sa Leyte at Samar. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy. Hindi naman ho nangyari ng biglaan lang yung pagkasira o yung mga damage o yung sabi nga tama Presidente, poor maintenance ha. Ang tanong, bakit hindi ho nilagyan ng budget para mapanatiling maganda ang kalidad at struktura ng San Juanico Bridge? Maganda umaga, Pilipinas! Ay nako, ngayong araw ho ng kalayaan, bigyan din natin ang ilang mga paalala sa atin ng mga kilalang bayani natin. Lagi natin naririnig si Dr. Jose Rizal, Emilio Aguinaldo. Ayan, ito ho naman, ang brains ng Katipunan, si Emilio Jacinto. Ayan, ang iniwang paalala ho sa atin o aral ni Emilio Jacinto, ito po isang magaling na general. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa, at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katwiran. Ayan Kaso ngayon, sa lahat na nangangatwiran, hindi mo maintindihan. Ang daming constitutionalist ngayon, di ba? Ang daming law experts. Kaya nagkakawindang-windang ho tayo. ang sabi ho ng mga senador na pabor doon sa pagre-remand, teka muna, wala naman yun sa rules namin At wala namang probisyon ng konstitusyon na nagsasabi na hindi nila po pwedeng i-remand. Sabi naman ng mga kongresista, hindi, unconstitutional yan. Sige, dalhin nyo na yan sa Korte Suprema para maliwanagan kung sino nagsasabi ng tama. Sasabihin naman ng Korte Suprema, hindi po pwede. Bakit? May separation of powers tayo Gumawa kayo ng rules nyo. In the absence of any rule, sino ngayon nagsasabi ng tama? Sino ang nasa tamang katwiran? Ang pwede lang gawin talaga nila, mag-file ng reklamo sa Korte Suprema ng abuse of discretion.
Pero wala hong anumang bahagi ng konstitusyon na nagsasabi na bawal yung ginawa ng mga senador. Ay, susme. Kaya, wag na nating pag-usapan yan para dumagdag sa problema ng bayan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ito na lang, ha? Dagdag na kaalaman natin, ha? Di ba, tuwing nakakatanggap tayo ng mga parcel, mga ini-import na, tinatanggap natin mula sa mga binibili natin online, may nakabalot yan, yung bubble wrap. Alam mo niyo yung bubble wrap, na-invento noon pa pala yan, 1957, pero hindi para pambalot. Wallpaper yan. Wallpaper. Oh. Pero ngayon, na-repurpose nga po siya bilang packaging material. Ayan, ha? Pero bukod dyan, di ba, kadalasan napaglalaroan natin. Pero talagang may scientific basis pala yan. Yung pagpindot-pindot natin dun sa part na yun ng bubble wrap na yun, nakatutulong pala yan para sa stress relief. Ayan, ha? Okay, doon sa mga stress ngayon. dahil sa mga nangyayari sa kapaligiran, lalong-lalo na doon sa mga kumikwestiyon sa naging hatol ho naging desisyon ho ng Senado at pagtutol din ng Kongreso. Sige, hanap kayo ng bubble wrap para mabawasan po ang inyong stress. Maganda umaga, Pilipinas! Ang sabi ng iba, hindi, basura lang yan. Anong basura? Hindi basura yan. May mga kaparaanan para i-manage natin yan. And speaking of basura, alam mo ninyo, ha? Ang Sweden pala ngayon, nag-i-import na ho ng basura. Ipadala natin yung mga politiko natin doon. Bahala na silang mag-recycle. Ayan, ha? Pero ang Sweden po, na-master na nila yung art of waste management. Dahil nga daw po sa kanilang kagalingan na i-manage ang basura, ngayon namumroblema na sila. Wala na silang basura. Kaya nag-i-import na ho sila ng mga basura mula sa ibang mga bansang kalapit doon para sa kanilang mga recycling plants. Ayan, ha? Alam mo ninyo, isa sa pinakamagandang paraan para ipakita natin ang pagiging makabayan, i-manage ho natin ang ating basura. Yeah. Bukod sa pagtatanim siyempre ng puno, lalong-lalo na ng kawayan, ha? Yung pong pangangalaga natin ng ating kapaligiran, ang ating kalikasan para sa susunod na hatsalin lahi, yan po isang uri ng pagpapakabayani. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, ito pa. Habol na natin to. Lagi ko naaalala ito. Alam ba ninyo, di ba sabi nila yung pupo, perwisyo? Alam ba ninyo yung pupo ng penguin? Malaki pala na itutulong yan, ha, para mapalamig ho ang ating kapaligiran. Katunayan, yun daw pong pupo, na-discover ho ng mga scientists, ha, yung dumi po ng mga penguin ay may malaking impact sa Antarctica. At yan daw po ay nagpapabagal sa epekto ng climate change. Ayan, ha. Kaya hindi lahat ng mabantot ng mga pupo perwisyo. Meron din pong bagay yung guano, yung pupo ng panike. Nako. Isa po yung mataas na uri ho ng fertilizer. Actually, mas maraming walang silbing mamamayan ng isang bansa, na mas matindi pa ang amoy sa pupo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, kalimutan na nga natin yung mga usaping pupo na yan. Dito muna tayo, mahigit sa 2,000 trabaho. Alok ng Kalayaan Job Fair ngayong araw na ito sa Davao. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may butag. Mayang buntag usab Kuyang Angel, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE Davao Region na magbubukas ito ng mahigit 2,000 job vacancies sa gaganaping Kalayaan Job Fairs ngayong araw, June 12, 2025. Ayon kay DOLE Davao Regional Director Attorney Randolph Pinsoy, kabuuhang 2,453 na trabaho ang ihahain sa job fair na gaganapin sa SM City Davao, ikulan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa naturang bilang, 1,399 ay para sa mga lokal na trabaho, habang 1,054 naman ay oportunidad para sa overseas employment. Ibinahagi rin opisyal na may 618 na aplikante na ang nakapag-pre-register. Kabilang sa mabansang destinasyon para sa overseas worker, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Croatia at Japan. Ayon kay Suzette Jane Antiveros, focal person ng Regional Employment Program, tampok kayong taon ang pagbubukas ng mga trabaho para sa mga high school at senior high school graduates. May kabuuhang 886 job vacancies
ang laan para sa kanila mula sa 10 kumpanyang kalahok. Noong 2024, nakapagtala ang job fair ng 730 rehistradong aplikante kung saan 487 ang kwalipikado, 145 ang halos ma-hire at 83 ang agad natanggap sa mismong araw o hired on the spot. Bukod sa Davao City, magkakaroon din ng job fair activities sa iba't ibang lugar sa rehiyon sa pangunguna ng mga sangay ng Dole 11. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, June Suter. Ay magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Hayward, California. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa Calamba. Calamba, Laguna ho yan. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa South Korea. Oy, baka pabalikin ng Pilipinas ha. Huwag na hong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayo ditong locally produced na tangerine chocolate. Ito po'y produkto ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ng Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 barrels din po ang tangerine chocolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check daw po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ano? At dahil nga po magpa-Father's Day, naku, napakagandang parigalo po ito para sa mga tatay. Ha? Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at saka ng DTI. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Kumusta na po kayo, ha? Si Tita Linda, si Tita Cora, si Ma'am Lloyd, Sir Art, Boss Manny, and the Debonair, Junior Bao. Pagbutihin ho ninyo inyong mga roadshows, ha? 6.8 million pesos talaga ng shabu na kumpiska sa Islamic City ng Marawi. Tinaguriang high-value individual naman arestado. Detalye ng balita mula kay June Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kayang Angel. 1 kilo ng shabu ang nakumpiska sa inilunsad na drug bypass operation ng joint element sa barangay Lilod, Saduk, Islamic City of Marawi, Lanao del Sur. Ang shabong nakumpiska ayon sa Provincial Drug Enforcement Unit ng Lanao del Sur ay may estimated standard drug price na 6.8 million pesos. Kasamang na-recover ang ginamit na bypass money na gawa sa ginupit na newspapers na pinatungan ng genuine 500 peso bill at ang gamit na single motorcycle ng suspect. Ang pangalan ng suspect na tinaguriang high-value individual ay tinago ng PNP sa media na ayon sa PNP, nasa 1 buwan din nilang sinubaybayan. Ang drug suspect ay kasalukuyang nakakulong sa Marawi City Police Station at ihahanda na ang kasong isasampa laban dito. Labis sa mga pinasasalamatan ni Probar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas ang lahat ng units involved sa naturang tagumpay ng patuloy na kampanya kontra illegal drug trade sa Islamic City of Marawi sa bahagi ng Bangsamoro Region. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pangungunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang ika-127 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Pinaglabanan Shrine, isang makasaysayang lugar sa bansa kung saan nagkaroon ng labanan para matamo ang kalayaan. Sisimula ng programa alas 7 ng umaga at si House Speaker Martin Romualdez ang magsisilbing guest of honor. Binigyan din ni Zamora ang mahalagang papel ng lungsod sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa alkalde, lagi niyang sinasabi na walang kalayaan kung walang pinaglabanan. Very proud siyang sabihin na ang kanilang lugar ang pinagmulan ng labanan kung saan ang katipunan sa pamumuno ni Gat Andres Bonifacio ay nagpasya na maglunsad ng pag-atake. At ito ang nagsilbing hudyat at inspirasyon sa iba pang mga lawakang pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan na nagbigay daan para makamit naman ang kalayaan noong June 12, 1898. Sisimulan ang seremonya sa pamamagitan ng flag raising ceremony at pag-aalay ng bulaklak. Susundan ito ng 21 gun salute bilang pagpupugay sa ating mga bayani. Magkakaroon din ng maigsing programa kung saan inaasahang magbibigay ng talumpati sina Mayor Zamora at Speaker Romualdez.
Pangungunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng National Historical Commission of the Philippines ang pagdiriwang ng Independence Day sa Rizal Park sa Luneta. Ang naturang selebrasyon ay may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sisimula ng programa alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng flag raising ceremony na pangungunahan nga ng Pangulong BBM. Ito'y gagawin din sa lahat ng 28 NHCP Museum, mga lokal na pamahalaan sa bansa at lahat ng mga embahada ng Pilipinas sa ibayong dagat. Magkakaroon din ng Parada ng Kalayaan 2025 kung saan itatampok ang mga key historical monument ng bansa, gayon din ang mga regional festival performance. Bahagi din ng selebrasyon ang pagtatanghal ng ilang mga top Filipino artists sa musical tree, ang Tanghalan at ang Kalayaan sa Metropolitan Theater mamayang gabi. Pero paalala nga po ng Pag-asa, magiging maulan, magbaon tayo ng pananggalang laban po sa ulan. Mag-take ng dagdag na vitamin C para may panlaban ho tayo sa pabago-bagong klima. Magandang umaga sa mga taga-Alberta, Canada. Oy, sa mga taga New Jersey, si Jose Raymond Nalud. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay. Selma Tariman, dyan po sa South Korea. 41 makalipas ang alas 4, inoprobahan ng House of Representatives Committee Report number 1503 ng Committee on Good Government and Public Accountability na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng kasong plunder laban sa pangalawang Pangulo dahil naman sa kanyang naging papel sa manoy iligal na paggamit ng 612.5 billion pesos na halaga ng confidential fund ng Office of the Vice President, ganyan din ng Department of Education. Ang ulat na inisponsoran ni Manila Representative Joel Chua sa plenaryo ay nagre-rekomenda ng kasong kriminal, sibil at administratibo laban kay BP Inday Sara at ilang opisyal ng Office of the Vice President at DepEd para sa technical malversation, falsification of public documents at paggamit ng pekeng dokumento, perjury, bribery at corruption of public officers. Kabilang sa mga pinangalanan din sa listahan na makasuhan kasama si Vice President Inday ay sina Edward Paharda, Attorney Sunshine Paharda, Major General Nolasco Mempin, Colonel Raymond Lachica, Undersecretary Annalyn Sevilla, Attorney Zuleika Lopez, Gina Acosta, Lemuel Ortonio at iba pang hindi pinangalanang individual. Inaprobahan din ng House of Representatives ang final report ng Quad Committee na nagsasangkot kay dating Pangulong Digong Duterte sa kanya at niyang mga malalapit na kaalyado. Ito'y sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo sa may kampanya ng pamamaslang na suportado ng Estado, pagtatakip sa mga sindikato ng illegal drugs at pagpapalaganap ng malawakang katiwalian sa pamamagitan ng Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO. Sa isang ulat, 66 na pages na report, ang 15 pampublikong pagdinig mula August 2024 hanggang June 2025 ay nakakuha ng sapat na ebidensya at inilahad ng mga komite sa Dangerous Drugs, Public Order and Safety, ganyan din ng Human Rights at Public Accounts na hindi na maikakaila ang pagkakaugnay ng giyera kontra illegal drugs ng Duterte administration sa libo-libong extrajudicial killings na kinonsente at ginentimpalaan pa ng nakalipas na administrasyon. Ang ulat ng komite ay nilagdaan ni Quad Committee Leader Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao at ng co-chair na sina Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, Manila 6th District Representative Benvenido Abante Jr. at abang lingkod Representative Joseph Stephen Baduano. Lumabas sa mga sinumpaang salaysay, ginentimpalaan ng promotion at mataas na posisyon ang mga opisyal ng Philippine National Police na nakapatay ng mga hinihinalang sangkot sa illegal drugs. Naimbag na bigat ganda kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Ilocos Norte. Uy! Sa mga Pilipino dyan sa Rome, Italy, magandang umaga din po. Natanggap na ng Office of the Vice President ang ipinadalang writ of summons ng Senate Impeachment Court kaugnay ng impeachment trial na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OVP, dakong alas 11:05 na umaga nang matanggap nila ang summons habang binigyan naman ang Vice Presidente ng 10 araw na sagutin ang reklamong inihain laban sa kanya alinsunod sa Article 7 ng impeachment rules.
Inatasan naman ng impeachment court si BP Sara na harapin ang isa sa gawang paglilitis laban sa kanya. Si BP Inday ay nasa Malaysia kasama ang kanyang pamilya para sa isang personal trip pa, habang inaasahang makikisa siya sa Independence Day celebration ng mga Pilipino ngayong araw sa Malaysia. Alas 4:45, naninindigan ng House Prosecution Team na tanggihan ang ibinalik na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni House Deputy Majority Leader Faustino D. nalalabuan sila sa naging desisyon bilang impeachment court na desisyon ng Senado bilang impeachment court. Kaya't hiningi nila ang paglilinaw sama na hindi malinaw na naging basehan ang pagbabalik ng reklamo. Iginiit ng prosecution team, maayos at malinaw ang kanilang posisyon at ang pagkakahain ng articles of impeachment, kaya't naninindigan silang hindi ito dapat na ibalik pa sa kanila. Kumpiyansa naman ng Kamara na hindi maantala ng pagbiyahe ni BP Inday Sara sa Malaysia ang pag-usad ng kinakaharap nitong impeachment. Kasabay nito, nanawagan din ang House spokesperson na si Attorney Princess Abante sa Senado na gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagsisimula na ng paglilitis. Ayon kay Abante, ang mahalaga ay masimula na ang trial para alam na rin kung ano magiging susunod na hakbang ng mga prosecutor at kung anong mangyayari sa impeachment process. Ang pahayag ay matapos na kumpirmahin naman ng Office of the Vice President na bumiyay nga patungong Malaysia ang Vice Presidente kasama ang pamilya at ito'y isang personal na lakad. Maganda umaga, Pilipinas! Maaaring hindi nga tanggapin ng House of Representatives ang impeachment case ni BP Inday Sara na ibinalik ng Senado. Ayon kay Paulo Tamase, Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law, ang naging hakbang ng Senado ay labag sa konstitusyon dahil tila pinagmumukhaan niya nito na Senado ay supervisor ng Kamara. Iginiit ni Tamase, bagamat maaaring tumanggi ang Kamara na tanggapin muli ang articles of impeachment, mas praktikal na niyang tugon kung magkukumplay ito, kasabay ng indikasyon na offensive ang naging aksyon ng Senado. Pagbibigay din naman ni Congressman Judas Idre, Assistant Majority Leader, sa ilalim ng konstitusyon na hindi maaaring mag-remand ang Senado ng anumang senaryo. Justice conducted the wrong way is no justice at all. Ito naman ang panawagan ni Senator Bongo para sa remand na humantong sa pagbabalik ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Sa isang pivotal at unprecedented move ng impeachment court, kaugnay ng impeachment proceeding laban kay BP Inday Sara, si Senator Judge Bongo ang lumabas bilang isa sa mga pangunahing tauhan na nanawagan sa Senado na ibalik na ang article of impeachment sa Kamara. Binigyan din ni Senator Go sa kanyang posisyon ang pangangailangan tiyakin na ang hustisya ay nagpapatuloy sa tamang paraan, ginagarantihan ang tamang proseso at sumusunod sa batas. Ang hakbang na ito ay sinuportahan naman ng mga kalyado nitong senador na sina Senator Bato de la Rosa, sinusugan ni Senator Alan Peter Cayetano na nagresulta ng botong 18 ang pumabor, 5 ang tumutol. Inalmahan ng Philippine Constitutional Association of PELCONSA ang naging desisyon ng Senado na i-remand ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay BP Inday. Sa pahayag na inilabas ng PELCONSA, sinabi nitong ang naging aksyon ng Senado ay humahamon sa integridad ng impeachment process. Inilatag din ng PELCONSA ang kanyang constitutional concern ng remand order ng Senado. Ilan sa mga ito ang pag-abuso sa kapangyarihan ng Senado na magpasya, panghimasok sa exclusive power ng House of Representatives, paggamit ng mga estratehiya na magde-delay sa paglilitis at pagiging patas ng Senado bilang impeachment court. Maganda umaga, Pilipinas! Nalalabuan ang House Prosecution Panel sa utos ng Senate Impeachment Court na i-remand nga o ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. Kaugnay nito, magsusumite sila ng motion for clarification. Paglininaw ni Representative Gervin Luistro ng Batangas, miyembro ng Prosecution Panel, hindi nila kinokontra ang impeachment court, nais lamang nilang maliwanagan. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully
and strictly to the requirements of the Constitution. Yan. Hay, naku, umiinit na naman ang usapin. Maganda umaga, Pilipinas! 49 na, 50 na. Alas 4:50 ang oras sa buong Kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococos lactestrin plasma. Galing po ito sa Japan. Dumaan ho sa mahabang clinical trial, hindi testimonial at kwentong kutsero. Human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococos lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya tayo habang matimbing na natutulog, napapanumbalik natin ang sigla ng ating immunity. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising sa kinabukasan. At nalalabanan natin ang puyat, pagod, at stress. Ayan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga concerns pa po kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Meron na tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ha? At huwag natin kalimutan, ang ultabayo po, bagamat ito'y rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at rekomendado po ng mga doktor, tandaan ho natin na hindi po ito gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available po ang ultabayo sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero kung bibili ho kayo online, kung bibili ho kayo online, hanapin lamang ho ninyo yung QR code. Tapos, gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel. Ayan, online kayo bibili. Kuya Angel. Lalong-lalo na ngayon magpa-Father's Day and get 10% discount. Yan Basta gagamitin ninyo ang code na Kuya Angel. Huwag niyo lagyan ng gwapo. Discredited ho yan. Hindi ho yun babasahin ng system. Sasabihin ng system, not allowed. Not true. Ayan. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba niyo si Dingdong Dantes at saka si Karil awkward sa muling pagtatagpo nila sa It's Showtime? Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Nag-trending kahapon sa X itong si Karil dahil sa pagkikita nila ni Dingdong Dantes sa It's Showtime. Isa sa host si Karil at tamang-tama naman ay nag-promote sina Dingdong at Charo Santos Concho para sa pelikula nilang Only We Know na nagbukas na sa mga sinihan kahapon. Pagtawag sa dalawang bida ng naturang pelikula, sina Vice Ganda, Kim Cho at iba pang co-host nandun. Wala si Karil. Pero kasama pa rin sina Dingdong at Charo sa isang segment nilang Kids Sona na kung saan ay naglaro silang dalawa, kasama na roon si Karil, kapartner naman ito si Vice Ganda. Marami sa mga netizens ang nakapansin na tila awkward sa isa't isa ito sina Dingdong at Karil. Nahahalata na rin hindi binibiro ni Vice Ganda si Karil sa dating kasintahan. Dati kasi kapag nababanggit si Dingdong, kaagad na tinutukso nito si Karil. Pero ngayon ay nagharap ang dating magkasintahan, walang tuksuhan at parang naninimbang sila. Naalala pang nagkahiwalay sina Dingdong at Karil at kasunod noon ay naging kasintahan na ng kapuso actor si Marian Rivera. Nagpakasal sina Dingdong at Marian noong 2014 at kasal na rin si Karil kay Yael Yuzon. Masaya na sila sa kanilang buhay pero interesado pa rin ang mga tao sa pagtatagpo ng dating magkasintahan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Gorgie. Kasi hindi maganda yata yung kanilang ending, di ba? Pero dapat move on na lagi. Total, may kanya-kanyang buhay na ho tayo, 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pangulong BBM iniutos ang full legal review sa kontrata ng SIPCOR at Siquijor Electric Cooperative. Alamin natin kung bakit mula po kay Let Narciso RH14. Let, good morning. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng full legal review at audit sa kasunduan sa pagitan ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR at Province of Siquijor Electric Cooperative.
Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, ito'y para matukoy ang naging pagkukulang at pananagutan ng mga responsable sa power crisis sa lalawigan. Gayon din para hindi na maulit ang kahalintulad na problema. Bukod sa agarang aksyon, inatasan rin ng Pangulo ang Department of Energy at National Electrification Administration na bumalangkas ng pangmatagalang energy plan para sa Siquijor na dapat ay matatag, maaasahan at sapat ang serbisyo. Umaasa naman ang palasyo na ituturing ding kaibigan ng Villar Group of Companies na nagpapatakbo sa SIPCOR ang mga residenteng apektado ng power crisis at hindi pababayaan na hindi maaksyonan ang problema doon. Dagdag ni Castro, pinapasan ngayon ng gobyerno ang problemang dulot ng kapabayaan ng pribadong kumpanya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaking 1 buwan pa lamang nakalalaya balik kulungan. Nasa kote na naman sa bypass operation sa Bataan. Ito talagang recidivist, ano ha? Kaya, ewan ko ano ha? Sabi nga nila, pagka talagang nakatikim ho kasi niyan, hindi na tumitino, ano ha? At saka, gustong tumira uli. Walang choice kundi magbenta. Ay, sus ko, ginubuhay ko. Detalye na balita mula kay Danny Camilang, RH37. Danny, good morning. Hindi pa man nagtatagal sa kanyang paglaya mula sa kulungan, muling nasa kote ang isang lalaki matapos mahuli ito sa aktong pagbebenta ng illegal na droga sa Barangay Kamaya, Maribeles, Bataan, alas 9:40 kagabi. Ayon sa ulat ni Maribeles Police Chief Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista, kinilala ang suspect sa alias na Ricky, 30 anyos, residente ng Topside, Sampaloc, Barangay Sisiman, Maribeles, Bataan. Naaresto si Ricky matapos benta ng illegal na droga ang isang pusor buyer ng PNP kapalit ng halagang 500 piso. Sa isinagawang body search, nakumpiskahan pa siya ng tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit sa 68,000 piso. Sa inisyal na investigasyon, inamin ng suspect na kalalaya lamang niya noong Mayo 7, 2025. Dagdag pa niya, sa isang alias Martinez umano siya kumukuha ng droga sa Maribeles na kanyang ibinebenta sa mga parokyano. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Maribeles PNP ang suspect at inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Cumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May bababa kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. At saka masukin natin dyan sa Central Luzon, ha? Tuloy ho yung alok sa atin ng West Chester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. At tinutukoy po natin ay ang Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod, Samira at Sibera Prestige. Napaubos na po ang mga available na units. Ano ho? Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-511-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng township na ito ang iba't ibang mga amenities kasama dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at pati munisipyo. Kaya hindi mo na kinakailang lumayo pa kung meron kang mga transaksyon. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:58, niratipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report kaugnay ng panukalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon. Ayon kay Senator Amy Marcos, author at sponsor ng panukalan sa Senado, nagkasundo ang dalawang kapulungan ay pagpaliban na sa unang Lunes ng Nobyembre ng 2026 ang halalan mula sa itinakdang petsa nito na Disyembre. Kasama rin sa inoprubahan ang pagtatakda ng 4 na taong termino ng mga halal sa barangay at SK o ng mga barangay at SK official. Nakasaad sa panukala na hanggang 3 sunod na termino ang maaaring takbuhan ng mga barangay official habang isang termino naman ang itinakda para sa mga SK.
sangguniang kamataan niya na, hindi po sobra 40. Maganda umaga, Pilipinas! Pinabulaan na mababang kapulungan ng Kongreso ang pahayag ni Senate President Francis Q. Cunero na hindi pa umano nito naaprubahan ang panukalang batas na magtatakda ng mas mahabang termino para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kamataan. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, mukhang misinformed ang Senate President dahil naipasa na ito sa ikatlot huling pinal na pagbasa noong Panglunes. Anyang panukalang batas ay nakalusot sa plenaryo, naipadala na rin sa Senado at katunayan yun nga, naratipikahan na ang naturang bill dyan po sa mataas na kapulungan. Naipadala na ng Kamara sa Senado ang panukalang batas na naglalayong dagdagan ng 200 pesos ang arawang minimum wage at nakapagtalaga na rin ang mga kinatawan para sa isasagawang Bicameral Conference Committee. Inanunsyo naman ito ni House Spokesperson Attorney Princess Abante matapos na aprobahan sa ikatlot pinal na pagbasa ng nasabing panukala. Lain ng House Bill No. 11376, Wage Hike for Minimum Wage Workers Act, itaas sa 200 pesos ang arawang sahod ng minimum wage earner sa pribadong sektor sa buong bansa. Umabot naman sa 13,867 ang mga inihaing panukala at 280 naman sa mga ito ang naisabatas na sa ilalim ng 19th Congress. Sinabi ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na ihain sa Kamara ang 11,506 na mga panukalang batas at 2,361 na mga resolusyon. Sa bilang na ito, 347 resolution ang inoprobahan, 1,493 naman ang panukalang napagtibay ng Kamara, 280 sa mga ito ay naging ganap na batas. Naaprubahan din ng Kamara sa ikatlot na pinal na pagbasa ang 27 sa 28 pangunahing panukalang batas na inendurso naman ng LEDAC. Maganda umaga, Pilipinas! Si Benny Estareja mula sa Pag-asa, kasama na natin. Benny, good morning. Good morning, Sir Angel. Sa ngayon, yung ating low pressure area na minomonitor ay nasa 235 kilometers na lamang sa silangan ng Calayan, Cagayan. Itong low pressure area, mataas na po ang chance na maging isang tropical depression sa susunod na 24 oras kung sakasakali papangalanan ng Auring. Yung nakikita nating track for this low pressure area is paakyat. So ibig sabihin na mananatili pa rin dito sa may area ng extreme northern Luzon, magdadala pa rin ng paulan for today sa Batanes and Cagayan. And by tomorrow, mostly dito na lamang sa may Batanes, plus itong direction po ng Taiwan, kung saan posible nga doon pumunta at lumabas ng Philippine Area of Responsibility. By tomorrow po yan. Samantala, for most of the country pa rin, andyan pa rin yung southwest monsoon or hanging habagat. Kaya taasahan pa rin ang paminsan-minsang malakas na mga ulan dito po sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Meron din occasional rains, mga moderate to at times heavy rains sa may Metro Manila, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, pababa ng Cavite, Batangas, Palawan at Antique. Asahan din sa natitira ng bahagi ng Luzon and Visayas ang makulimlim na panahon. Kasama din po yan ang kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. The rest of Luzon and Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Islands, plus Surigao del Norte. And the rest of Mindanao naman, partly cloudy to cloudy pa rin, may chance po ng mga pulupulong ulan. And so far, yung gale wala tayong nakataas na gale warning, subalit magiging maalon pa rin dito po sa may West Philippine Sea, kung saan hanggang 3 metro, posible pa rin po pagbawalan dyan ang mga small sea vessels natin. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Ay, teka Benny, may paparating pang cloud cluster. So yun, papasok ng PAR. Ano yan? Yung nasa may kanan po ng bansa, yun yung possibly low pressure, yung low pressure area, plus merong mga buntot or trough ng LPA po dito sa may silangan pa ng Visayas. Okay. So yung nasa malayo, wala namang threat po sa ngayon. Pero itong LPA na po pwedeng maging O-ring, magla-landfall siya? Wala po tayong nakikitang senaryo. Walang senaryo. Lalapit siya ng Batanes, yun po ang senaryo. Okay. Sa may Batanes? Apo. Pero hindi magla-landfall sa Batanes? Mukhang hindi naman po. Mukhang hindi naman. Siya. Sige. From time to time, kuha kami na update ha. Thank you, Benny. Thank you. Salamat. Si Benny Estareja mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Ano man po ang lakad natin ngayong araw nito? Magbaon ng pananggalang laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! At dahil ngayon nga po ay araw ng kalayaan, eto naman ho ang iniwang aral sa atin ni Gat Andres Bonifacio, ang ating ama ng himagsikan. Yan, si Andres. Ang sabi niya, itanim sa iyong puso na ang tunay na kahalagahan ng purit kaginawaan ay ang ikay mamatay dahil sa ikililigtas ng inang bayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, ngayon nga po ay Thursday, June 12, 2025, araw po ng kalayaan. May buntag sa mga tigpaminaw riyan sa Davao City, Tagum City sa Davao del Norte. Siyempre pati na rin natin yung mga taga Davao City. Holiday ngayon. Magandang umaga din sa mga suki natin dito po sa EB Magalona, Negros Occidental, Halong Kamundura. Diyos maraming aga sa mga suki natin sa Camarines Norte. Naimbag na bigat kada kayo amin sa mga kababayan natin dyan po naman sa Norte. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino sa Japan. Happy anniversary. Mabuhay ang araw ng kalayaan para ho sa lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga malayang nakapaglalayag na mga seafarers natin. Formal lang nagtapos ang third session ng Kamara at ng Senado sa 19th Congress. Sa pagtatapos ng sesyon, hindi na ipasa ang panukalang taas sahod para sa minimum wage worker ng bansa. Magtatapos naman ang termino ng mga mambabatas sa June 30. Iginiit ni Senate President Jesus Cunero na nananatili sa kanilang jurisdiksyon sa impeachment case ni VP Inday Sara. Kahit na aprobado ang motion, ay balik sa Kamara ang articles of impeachment. Iginiit ni Cunero, malinaw sa motion ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi pinadidismiss ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung, siguro hindi lang panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. Ayon pa kay Escudero, sa katunayan ay pinag-utos ng impeachment court ang pag-issue ng summon kay VP Inday at iginit nito na ito lamang ang maaari lang gawin ngayon dahil magtatapos na nga ang sesyon ng 19th Congress. The impeachment court retains its jurisdiction. To my mind, that's why we issued summons. How can we issue summons if we do not have jurisdiction? And remember, the order issuing summons came after the vote. I think this is quite clear, even to young lawyers or young law students. Kailangan tumugon ang Vice Presidente sa loob lamang ng 10 araw at sasagot na naman ito ng prosecution sa loob ng 5 araw. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na sa loob ng 6 na buwan ay magkakaroon na ng long-term solution ang problema ng mga taga-sikihor sa kuryente.
Ito'y sa oras sa matapos ang 6 na buwang ibinigay na short-term solution ng gobyerno sa pamamagitan ng emergency genset na para tutugon sa problema ng supply ng kuryente sa probinsya. Ayon sa Pangulo, meron ng 2 genset sa lalawigan na siyang magsisilbing pansamantalang solusyon sa nasabing suliranin. 6 months. Yeah, 6 months from now, we will guarantee that there will be a long-term solution. Hindi na itong patsi-patsi na ating kailangan na napilitan natin gawin ngayon. So the government will do its part, SIPCOR must do its part as well. Samantala, bukas naman ang Pangulo sa posibilidad na palitan ang electric provider ng SICOR sa gitna ng problema ng supply ng kuryente sa probinsya. Kasabay ito ng direktiba ng Pangulo na imbestigahan ang operasyon ng kasalukuyang electric power cooperative sa lalawigan. Ito yung Siquijor Island Power Cooperative o SIPCOR. Galit, dismayado ang Pangulo sa kawalan ng maayos sa supply ng kuryente sa lalawigan. Ito naman ang sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos ang ginawang pagbisita ng Presidente sa lalawigan. Ayon kay Castro, tumatagal ng 5 oras kada araw ang brownout ng probinsya. Apektado ang mga mag-aral, hindi makapagtrabaho ang mga magwagawa, bagsak ang kabuhayan at napapahamak din ang kalusugan ng mga pasyente. Galit at dismayado ang ating Pangulo sa kondisyon po ng Siquijor. Hindi na po kasi biro ang sitwasyon sa Siquijor. Araw-araw may mga brownout at tumatagal ng higit sa 5 oras. Dahil sa kakulangan sa kuryente, hindi makapasok sa paaralan ang mga kabataan. Ay, magandang umaga po sa mga taga Quirino Province. At may buntag po, may ngagan sa mga kauturan tala sa Bay City, Negros Oriental. Mamalengke na nga muna tayo. May pagtaas din ho sa may mga pagbabago sa presyo ng gulay sa 7th Avenue Market sa Caloocan City. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag, bye. May buntag, Kuya Angel. Maapong umaga ngayon, no? At 3 gulay yung agad na tumaas sa araw na ito. Halos kalahati, Kuya Angel, dahil itong kamatis na nabibili natin ng 30 to 40 ka 50 kahapon, abay pumalo ng 80 pesos ngayong araw. Ang katwiran ng mga vendor, Kuya Angel, dahil epekto ito ng tuloy-tuloy at mga pagulan. Habang ang labanos na mula dating 70 pesos, 110 hanggang 120 pesos ngayong bawat kilo. Ang tanong, nabibili lang kahapon ng 60 pesos, ngayon ay 100 pesos bawat kilo. Pero yung ibang gulay, ang tulad ng kalabasa ay mabibili ng 50 pesos, ang luya 160 hanggang 230. Ang sibuyas naman ay 80 yung 50 at 120 naman yung pula. Ang carrots, 80 pesos hanggang 90 pesos. Ang bawang naman ay 60 hanggang 80 pesos pa rin. Habang yung itong okra ay natiling 40 bawat kilo at 40 pesos naman yung sayote. Ang repolyo, 70 pesos yung bawat kilo. Pechay Bagyo, 60 pesos. Ang pechay Tagalog ay 70. Ang patatas, 60 pesos. Ang siling na puyo at tumaas na nga sa 10 piso. Kahapon ay 90 pesos. Ngayon ay pumalo ng 100 pesos. Ang kenchay, nartili pa rin sa kanyang presyong 700 pesos. At ang broccoli naman ay 200 yung bawat kilo. Ang siling panigang, 50 pesos. Ang siling bakopa ay 90 pesos. Sa presyo naman ng manok po Angel ay mataas pa rin yung presyo. 2 linggo na itong tinaas nito at aabot pa rin ito ng 1 buwan. Depende sa supply sa merkado. Nasa 250 ang kilo. Ang presyo naman ng karne, medyo mababa pa rin. Nasa 390, kasi 390. Sa pork chop, 400. Ang giniling, 390 pesos. Habang yung pata mula sa dating 380, bumaba naman ngayon ng 360 at ang lempo ay 450. Ang presyo ng gabi na natili sa 500 at 460 naman yung ulo at paa. Samantala sa mga presyo ng mga prutas, ang saging, itong latondan ay nasa 70, ang lakatan naman ay 90 pesos. Mabibili naman ang 80 pesos bawat isang pakuan. Ang manggang hinog, 80. Ang melon ay mabibili pa rin ng 80 bawat isa. Ang presyo ng bigas, mabibili mula 34 hanggang
80 pesos bawat kilo ngayong umaga. Yan ating price monitoring report mula para dito sa 7th Avenue sa Grace Park sa Caloocan. RH1 Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Edwin Duque. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, para ho sa mga nag-aabang kay Sherwin Alparo, kala nyo walang pamimigay ng pera ngayong Independence Day? Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ano sa mga taga-barangay Tabon 2, Kawit, Cavite, lakasan nyo ng inyong mga radyo, telebisyon, nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Basta may nakita ho kayong mobile ng DZRH, may mababang pogi, si Sherwin yan. Ayan ha. Siyempre kasama nyo yung kanyang cameraman at saka yung kanyang piloto. Napogi din. Ayan ha. Yan ho yung mamamimigay ng pera. Kaya wag ho ninyong ipapahabol sa aso ha. Dapat bukas kamay ho ang pag-welcome sa kanila. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, malapit na nga po ang Father's Day. Kaya huwag kalimutan, bigyan ho sila ng magandang pangregalo katulad po ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka, ng mga tatay. Diyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po nila yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan diyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dikaladad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-0955-935. May mahigit 10 variants po yung Tangerine Chocolate ha. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials niya ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, gawang lokal, but taste and looks global. Ito'y 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Bago mamigay ng pera si Sherwin Alparo, tayo muna. 3,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan. Pagkatapos ninyong maglaba gamit ang Pride detergent, nagagamit ho yung item na hinahanap ho natin. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 5 na umaga. Department of Energy naglatag ng energy tips ngayong panahon ng tagulan. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Naglatag ang Department of Energy ng ilang gabay o energy tips sa bahay para maganda at manatiling ligtas ngayong panahon ng tagulan. Ayon sa DOE, dapat daw magkaroon ng emergency energy plan ang bawat kabahayan. Ituro sa mga kasama sa bahay yung circuit breaker na i-switch off at tukuyin kung aling appliances ang kailangang iligas sa mas mataas pang lugar. Magkatitipidin daw sa kuryente ngayong rainy season kung hahawiin yung mga kortina o blinds sa bahay upang pumasok ang natural na liwanag kahit pa nga makulimlim. Pinag-ahanda rin ito ang publiko na ugaliin ang pag-charge ng mga cellphone, flashlight, power bank o station. Huwag kaya ang maubusan ng charge lalo na kung may banta daw ng power outage. Muling hinikayat ng DOE ang publiko na maging wais sa konsumo ng kuryente at palagi ang maging handa ngayong panahon ng tagulan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Halos 11,000 pulis naman nakakalat ngayon dahil sa pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan. Detalye na balita mula kay RH52. Edniel Parosa. Edniel, good morning. Kuya Angel, nakatao ngayong 127 pagulita sa Araw ng Kalayaan
ay di pababa sa 1,769 mga pulis. Ayon kay Philippine National Police Public Information Chief, Police Brigadier General Rando Tuanyo, ipakakalat naman ito sa mga lugar na maaaring pagdausan aktibidad na may kinalaman sa Independence Day. Kabilang nga dyan ang gagawing parada sa Quirino Grandstand o sa area ng Luneta sa Maynila. Maging ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas dito naman sa ating kinaroroonan sa may pinaglabanan shrine sa lungsod ng San Juan. Ayon sa atas ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, napaigtingin ang presensya ng hanay sa bawat sulok ng mga komunidad. Umaasang pambansang pulisya na magiging mapayapang selebrasyon ngayong araw kahit may inaasang pagkilos maging dito sa Metro Manila. Maalala ng PNP sa publiko, agad na itawag sa 911 o sa pinakamalapit na pulis ang mga insidente o kanilang makikitang mga kahina-hinalang mga kaganapan. Ito si Edniel Rosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. May nahuli na kaagad si Sherwin Alparo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ayan, nasa Barangay Tabon 2, Kawit, Cavite si Sherwin at ang kanyang tropa. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga, Kuya Angel, dito nga sa Kawit, Cavite sa Barangay Tabon 2 na malapit lamang doon sa ilang kilometro layo ng siguro mga 1 kilometro layo ng bahay ni Aguinaldo rito, no? Ako. Mga ganon. Tignan mo, may malakasang nakikinig sa radyo na kainan. At tuwing umaga si Mami, pangalan niyo po? Mila po. Mila? Mosquito. Mosquito? Aho. Yung lamok. English ng lamok. Paano nangyari po? Ewan ko ho. Kala nga nila dati foreigner yung asawa ko. Kasi English daw apelido namin. Ang mga mosquito taga saan po? Dito Kawit po. Kawit talaga ang mga mosquito. Hindi, maraming mosquito sa amin sa Mindanao. Sa Mindanao din daw po maraming mosquito. Ayun po. Saka sa Leyte yata. O, kita mo? Parang doon yata nagmula si tatay, di ba? Oh. Sa Leyte ang mga mosquito. Pero sa Palawan din po may mga mosquito. Dengue carrying naman yun. Ikaw naman. Malaria carrying yun. Loko-loko. Saan madami mosquito. Kasi nasa Pilipinas tayo. Pero unique at saka pag umaga po, anong oras kayo nagsisimula magbukas ang inyong tindahan? 4 o'clock po. So alas 4 nakatune in na kayo? Yes po. Wala kami minsan alas 4 dahil alas 3 magluluto na kami. Doon mo, alas 4 madaling araw nakatune in na. Pero alam niyo po na pinagdiriwang ngayon na 127 taon ng Independence Day ng Pilipinas. Mm-hmm. May parada dito sa inyo. Taon-taon ho yun. Taon-taon yan. Pero alam niyo ba kung sino ang nagwagayway ng bandila ng Pilipinas noong 1898? Si Aguinaldo? Hindi ko alam. Si Aguinaldo. Ikaw, Kuya Angel, sinong nagwagayway ng Philippine flag? Unang nagwagayway ng Philippine flag ng Philippine Independence noong June 12, 1898. Ikaw naman, ang dami-dami problema ng bayan. Yan pang itatanong mo sa akin, pambira ka, oo. Kasi ang karamihan ng alam si General Aguinaldo. Diba? Pero batay sa kasaysayan, Kuya Angel, ang nagwagayway ng bandila ng Pilipinas noong June 12, 1898, alas 4:30 ng hapon, hindi si General Aguinaldo. Sino? Ang nagwagayway ng bandila ng Pilipinas noong June 12, 1898, alas 4:30 ng hapon, dito sa balkon ng bahay ni Emilio Aguinaldo, walang iba kundi si Don Bosyong o si Don Ambrosio Rianzares Bautista, na siya rin war counselor ni General Emilio Aguinaldo at siyang lumagda at may akda nitong Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino, ang kauna-unahang birth certificate ng Pilipinas nung isilang ang kanyang kalayaan noong June 12, 1898 at tinagdaan to ng 78 na Pilipino, kabilang na ang isang Amerikano. Mantakin mo, sa Philippine Independence Act, may nakalagda na Amerikano, ang Amerikanong retiradong colonel na si L.M. Johnson. Sherwin, siya lang yung may hawak nung flag. Pero nandun pero pero nakaharap si Aguinaldo. Sa tapat
sa harap ng bahay, katabi niya si Aguinaldo ng Oo, katabi niya. Oo, yung bandila ng Pilipinas. Unang pagkakataon na iwinagayway ng formal sa publiko yung bandila ng Pilipinas. Ayun. So technically, silang dalawa. Kasi magkakasama sila, di ba? Pero siya yung may hawak ng pole. Yun. Technically, ang may hawak ng pole at nung nagwagayway ng flag, itong si Don Bosyong. Si Don Bosyong. Na malayong kamag-anak ni Jose Rizal at sinasabing may kaugnayan din sa pamilya nitong si Andres Bonifacio. Ayun. Hindi naman sila kamag-anak ni nanay. Kamag-anak niyo po ba yung si Don Bosyong? Hindi po. Hindi sa mosquito eh. Hindi sa mosquito. Pero sino ba paborito mong announcer sa umaga, nanay? Siyempre, Angelo Palmones. Angelo Palmones, dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Yan o. Independence Day. At syempre, meron ka pang DZRH Grocery. Wow. Thank you. At meron din katerya na naimbag na bigas ng DZRH. Thank you very much. At meron pa, mami, ito dahil nakadaster ka. Yan, bibigyan ka namin ng saplot. DZRH t-shirt. Puting-puting t-shirt para sa'yo. Oo nga. Ako, naka-duster. Isuot si Maka. Light na isinuot ni mami. Ang DZRH t-shirt. Yan. Thank you very much. Batiin yung mga mosquito po. Ganun pa ang bati sa mga mosquito. Binabati ko lahat ng mga manonood nito. Pati mga kamag-anak mo sa Leyte. Sa Leyte. Sa Bacolod. Ayan ako, maraming salamat po, mami. Si Mami Mosquito, yan. So, eto si Mami Mosquito. Asan si Daddy Mosquito? Eto si Daddy Mosquito. Itong nagdala. Saan nagdala ng apelidong Mosquito? Mosquito, dito yung tiga-Kawit, pero ang aking amay tiga-Leyte. Ano, so lahat ng Mosquito, batiin na po. Lahat ng Mosquito, binabati ko. Yan. Binati ako yan. So, nice umlalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kailang susunod natin winner sa DZRH Malacash promo. Race number 6, Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, uy, pabol. Tanungin mo nga, kakilala nila si Totoy Lamok. Kilala niyo raw po tatay si Totoy Lamok? Dahil kilala mo raw si Totoy Lamok. Hindi ko nakakilala. Hindi na pinabutan. Nako, siga sa amin yun sa Mindanao. Siga ng Mindanao yun si Totoy Lamok. Totoy Lamok. Ang madaanan nun, tinutuklaw. Back to the Angel. Ayan. Maraming salamat si Sherwin Lalpar. Sherwin talaga kung sino-sino yung mga pinaghahanap. Ang ganda naman na natsyempohan niya. Pamilya Mosquito. Pero alam ba ninyo, noong May 1, 1852, yan po ang petsa kung kailan lumabas ang kauna-unahang commercial banka ng the first commercial bank of the Philippines ay naitatag, yung El Banco Espanyol Pilipino del Isabel, at yan po ang nag-issue ng kauna-unahang Philippine peso, Philippine notes, nagkakahalaga ng 10, 25, 50 at 200 pesos puertes. Ayan, puertes pala. Kaya pala si Boss Romel bigatin sila pala yung una nagkaroon ng pera sa Pilipinas, mga puertes. Ayan, May 1, 1852 nang unang lumabas, unang maitatag ang commercial bank ng Pilipinas na El Banco Espanyol Pilipino del Isabel II. Pero hindi ho doon galing yung perang pinamimigay ni Sherwin, mga bagong notes na ho yan. Maganda umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa Mesa, Arizona. Kumusta na ho kayo dyan? Ingat. Ay binababati din si Nanay Chedeng Martin ni Enrico Martin dyan sa Port Dickson, Malaysia. Magandang umaga po sa ating mga OFW, Good morning sa mga taga-Taguig.
39 makaliban sa alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kusnero, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula ng ultamayo ay napatunay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema. Ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Yan daw po yung responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo natutulog, napapalakas po natin ang ating immune system. Nakatutulong din ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, syempre nalalabanan ang puyat, pagod at stress. Pagka maganda syempre ang ating tulog, maganda ating disposisyon sa kinabukasan. Ayan, ha? Dahil syempre nakatulog tayo ng mahimbing. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung ngayon po may mga concerns pa, lalong-lalo ng mga senior citizen, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan, ha? Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At kung ngayon pa ho kayo bibili, eto hong yung gagawin. Online, online. Ang gagawin ho ninyo, yung QR code ng Ultamayo Shop, Ultamayo Shop. Tingnan ho ninyo yung QR code, i-click po ninyo yan, tapos lagay ho ninyo yung code na Kuya Angel. Makaka-avail kayo ng 10% discount. Magtutuloy-tuloy ito, pero importante itong Father's Day offering ho natin sa mga tatay na gustong mag-avail ng 10% discount ng Ultamayo. Ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang kalalakihan nagbarilan sa Piligan Abra kagabi, patay ang isa. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdabigat. Romy. Mainit ang pagtatalo ang dahilan kung bakit nagbarilan sina Manuel Colasito at Juanito Apancho sa loob ng isang makeshift container van sa barangay Nagirayan, Piligan Abra, ganap na alas 6:30 kagabi. Batay sa report, nakatanggap ng ang duty ng Municipal Tactical Operations Center ng Piligan Municipal Police Station ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa nangyaring insidente ng pamamaril. Kagad na nagtungo ang mga personnel ng Piligan Municipal Police Station at Regional Mobile Force Battalion na 1502nd at 1504th Mobile Company sa lugar para verifikahin ang informasyon. Nabatid sa investigasyon na naging mainit ang pagtataro ng biktima at ang suspect na umantong sa barilan. Dahil dito nagtamo ng tama ng baril si Juanito Pancho, 39 ng barangay Baak Langidan, Abra, sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na sanhinang agad nitong pagkamatay. Samantalang nagtamo naman ng tama ng baril si Manuel Colasito ng poblasyon San Quintin sa kaliwang balikat, kaliwang pa at talampakan. Parehong naisugod ang dalawa sa Ciares Memorial Hospital sa Bangged, Abra. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Romy, napudot jay? Tamagan, sir? Napudot? Oo, mainit ngayon. Bakit? Pero umuulan. Mainit pero umuulan. Siya sige. Pero hindi na mainit politika sa Abra. Itawa ko na lang. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Ewan na latest na update. Back to you, Sir Angel. Operasyon naman ng MRT-7 magsisimula na sa 2027 ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Masasakyan na ng publiko ang MRT-7 na nag-uugnay sa San Jose del Monte City sa Bulacan at Metro Manila bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itong inihayag ni Transportation Secretary Vince Dizon. Kasunod ng isinagawa nitong inspeksyon sa rail line at depot sa Quirino Highway, Quezon City, Batasan Station at iba pang pasilidad ng isang dekada ng ginagawang MRT-7. Kumpiyansa si Kalihim Dizon na pagsapit ng taong 2027 ay aarangkada na sa wakas ang
operasyon ng 22 kilometrong MRT-7 project. Ang mas malinaw na ngayon na train operational schedule ay bilang pagtalima sa utos ni PBBM na bilisan ang proyekto para mabigyang ginhawang biyahe ng mga commuter at magkaroon ng mas mahabang oras para sa kanilang pamilya. Kasabay nito ay pinamamadali na rin ni Secretary Dizon ng konstruksyon ng common station na magkukonekta sa MRT-7, MRT-3 at LRT-1. Ito lamang nakalipas na buwan ng Abril nang pumasok sa isang kasunduan ng San Miguel Corporation at Korea Railroad Corporation para sa operation and maintenance ng MRT-7. Kapag nagsimula ng operasyon ng MRT-7 ay nasang mababawasan ng minimum na 35 minuto ang oras ng biyahe na inaabot ngayon ng 2 hanggang 3 oras. Sa pagtaya ng DOTR, mahigit 300,000 pasahero araw-araw ang mapagsisilbihan at may sasakay ng MRT-7. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oo nga, ang tagal na niyan, Bal, ano ha? Sawa ka sa 2027 pa pala, ano ha? 2025 pa. So mga 2 years pa from now. Kuya Angel, alam mo ba, nung pasinayaan, yung unang palang ibinaon dyan sa may bahagi ng Quezon Memorial Circle, dahil may istasyon dyan, kinover ko pa, Kuya Angel, last quarter ng taong 2020, ng taong 2015. Kita mo naman, oo. Di ba naka-ano ka pa nun? Diaper ka pa lang yata nun, nagko-cover kang gano'n, ano ha? Hindi pa nga puti yung bigote ko ng mga panahon na yun, Kuya Angel. Si dating Pangulong na ngayon ay namatay na, Kuya Angel. Sa wakas, ano ha? So, in 2 years, hindi ba naman kinakalawang yung mga bagon? Dami yung baka na, bagon na nakastambay na dyan eh. Yung mga tren. Kuya Angel, yung tren 3 taon na yata dumating. Nakatenga dyan eh. Matakin mo yung perwisyong dinudulot niyan sa traffic, di ba? Every time na dumadaan ka sa may Commonwealth, nakikita mo yung pero mabagal talaga yung construction, ano? Anyway, kahit paano at least kahit paano may nakikita na tayong petsa 2027, di ba? Luluwag na yung daloy ng trapiko dyan sa lugar na yan, at higit sa lahat magmamahalalo ang presyo ng lupa dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay, sinabi mo pa, Kuya Angel, napakaraming ngayong itinatayong mga condominium, napakaraming mga itinatayong mga subdivision dyan sa bahagi ng San Jose del Monte City, dyan sa lalawigan ng Bulacan. Bal Gonzales, back to you, Kuya Angel. Maraming salamat. Magandang umaga kay Cador Plato, dyan po naman sa Bulacan. At syempre si Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo, Doktora. Ambassador Harry Amping, at syempre kay Justice Max De Leon. At eto, talagang justice na. Associate Justice ng Korte Suprema, si Justice Raul Villanueva. Ma'am Sally, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Si Mami Sally, po nanay ni Justice Raul Villanueva na nakatutok din ho sa atin tuwing umaga. 13 party list group bigong maghain ng kanilang sose. Nako, hala, baka ito'y hindi makaupo. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. 13 party list group ang nabigong mag-aay ng kanilang statement of contribution and expenditure o SOSE sa COMELEC matapos ang 2025 midterm election. Sa datos na inilabas ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia mula sa 154 na tumakbo, nitong halalan nasa 141 party list lang ang naghahain ng kanilang SOSE kahapon. Sa batay sa COMELEC, naghain na rin ng SOSE ang nasa 61 mula sa 64 na kumandidato sa pagka-senador. Na 25 naman mula sa 28 political party list ang naghain na rin ng kanilang SOSE. So dito, posibleng mapatawan ng ang mga hindi nagpasa ng SOSE na multang 1,000 hanggang 30,000 sa unang paglabag. Nasa 2,000 hanggang 10,000 naman ang perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno kung nakadalawang beses o higit pa na hindi nagain ng kanilang SOSE. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Boy, hindi pinangalanan kung sino-sino yung mga party list na hindi nag-file? Yung lista na Kuya Angel na nagpasa, ibinigay sa atin, ibinigay ng COMELEC. Napakarami, hindi ko na lang, pero titignan ko kung sino-sino yung hindi nag-file, hindi nagain ng kanilang SOSE. Sige, thank you, Boy. Balik tayo Kuya Angel. Si Boy Gonzales, yan po sa Maynila.
Maganda umaga, Pilipinas! Uy, teka muna, batiin ko nga pala ng happy birthday si Boss Rick Pasamba. Si Boss Rick Pasamba ay binabati din ng mga poging membro ng PMA Class 80 Mapitagan. Ayan, ha? Rick Pasamba, Boss, binabati ka ng mga Mapitagan. Pero sabi ni Joel Labagnoy, uy, batiin mo naman ako, birthday ko rin ngayon. Siya daw po ay taga-Tarlac, ha? Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Tarlac. At saka syempre ho sa mga taga-Tagig. Alam ho ba ninyo, meron pang isang problema ho ang pamahalaan. Ano? Hanggang ngayon pala, pinabibid pa lamang ang e-service ng BIR. Under maintenance na po itong e-service ng BIR. Kaya nirecall lahat ng mga kolektor. Wala, teka muna. Ang laki ng hinahabol nating deficit. Pinapabid pa daw ang contractor ng digitalization ng BIR. Kaya hindi daw matapos-tapos yung migration. Pero palagay ko, yung iba talagang ayaw naman na ma-digitalize ang BIR. Kasi mas mababawasan ang kotong, mas mababawasan ang tongpats, mas mababawasan ang remittance. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, pero wag kayong ganyan, ha. Sabi nga ng ni Commissioner Lumagi, for the past 20 years, ngayon lamang sila nakakota o nakagol. Kita nyo, ha? Wala ang sinabi yung mga nakalipas na mga komisyoner. Hindi sila nakagol for the past 20 years. 5:51 ang oras sa buong Kapuluan. Yang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 54 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, para ho sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, ha? Meron pang mga lalalabing units ang St. Monique Balay, the most prestigious project yan po sa Binangon ng Rizal. Check na doon yung kanilang townhouse model na Bianca. Yan po ay 2-story townhouse na meron pong balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Ang gagawin po ninyo, makipag-ugnayan sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yan daw po yung tinatawag na luxurious living but affordable housing. Ano, ha? Kasi nga naman, pag gising ho ninyo at gusto ho ninyong sumalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, yan po ang St. Monique Balay. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng brand new Honda Click. Kaya pa ang iniintay po ninyo, text na o tawag na, magpa-schedule sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Maganda umaga, Pilipinas! Mga kawani ng DPWH Region 3 lumahok sa nationwide tree planting activity bilang bahagi ng 127th founding anniversary ng DPWH. Nandun si Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Yes, eto nga at masayang natapos kahapon ng umaga ang sabay-sabay na pagtatanim ng iba't ibang uri ng mga itatanim o itong mga seedlings, fruit-bearing trees bilang bahagi ng 127th anniversary ng DPWH. Ay masaya sa isinagawa nilang nationwide tree planting activity na nilahukan din nga nitong Region 3 DPWH. Kaugnay sa pagdaraos ng 127th year anniversary ng naturang departamento, isang nationwide tree planting activity ang sinagawa kahapon ng umaga alas 8. Ang regional office ng DPWH ay nakiisa sa gawaing ito at inaasahang ang mga itinanim nila na nasa 400 nilakurukan ng mga kawani mula sa 7 mga lalawigan at dito sa buong Region 3 ay nagtanim ng mga kakatulong hindi lamang sa pag-unlad ng kanilang turismo, maging sa kabuhayan na rin at ikauunlad nga ng bahagi ng Barangay Maniod sa San Ildefonso, Bulacan. Ito yung kalsada, sa gilid ng kalsada na nag-uugnay naman sa bahagi ng San Ildefonso hanggang sa bahagi ng San Miguel, Bulacan na bypass road. Pinangunahan ni Engineer Solentino na Regional Director ng DPWH sa Central Luzon at mga district engineers ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng mga fruit-bearing trees
Sa ngayon ay patuloy pa rin ang halos isang linggo na mga activity ng naturang departamento para nga sa kanilang pagdiriwang ng 127th founding anniversary. Yan ang ating update. Ito si RH25, Great Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Magandang umaga kay RD Dong Tolentino. Kaabang-abang ang grand launching ng Hope in Me Club Foundation sa Centennial Hall Ballrooms 1 and 2 ng Manila Hotel. Diyan po ay sa July 26. Ito ay lulunsad sa pamamagitan ng isang passion event, Moda at Musika, kung saan tampok ang mga damit na likha ng mga international at local fashion designer. Ibibida ang kanilang obra ng mga kilalang personalidad na may parehong misyon ng Hope Foundation. Maliban dito ay magtatanghal din ang Bacoor Children's Choir na binubuo ng 45 scholar mula sa iba't ibang mga public schools. Ang Hope in Me Club ay isang non-profit organization na nagsusulong ng edukasyon, kabuhayan at kalusugan ng mga marginalized sector, katuwang ang mga local leader, educator at iba pang organisasyon. Ay magandang umaga din kay RD Ronel Tan ng DPWH Region 1. Permanente nang magsasara ang Singapore-based budget airline na Jetstar Asia sa katapusan ng Hulyo ngayong taon. Sa anunsyo ng kumpanya, tinukoy na dahilan ang kanilang pagsasara, mataas na supplier cost, airport fees, aviation charges at maging ang pagtaas ng capacity at kompetisyon sa rehiyon. Tiniyak naman ng Jetstar ang suporta sa lahat ng kanilang mga manggagawang maapektuhan. Iriripan din ang buo ang bayad ng kanilang mga customer na nakapag-book na ng flights lampas ng July 31. Paglilinaw din ng Jetstar Asia, hindi apektado ng kanilang pagsasara ang Jetstar Airways gaya ng JQ International flight sa pagitan ng Australia, Southeast Asia o anumang Jetstar Japan flights. So dito lang sa Pilipinas yung magsasara. Lungkot naman, ha? Di paano po? Papaalam na tayo magtanim ng kaungayan para sa kalikasan at kabuhayan. At susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Tandang Sora, si Melchora Aquino. Ang sabi niya, wala akong mga pagsisisi at kung meron mang siyam na buhay, masaya akong ibibigay ang lahat para sa aking bayan. Kayo ho, ano bang nagawa na natin para sa ating bayan? Panahon na ho na tayo'y magnilay-nilay at sana ito ay simula ho ng ating pagtingin din ho sa ating sarili kung ano nga bang uri ng kabayanihan ang ating nagawa para sa ating kapwa Pilipino at sa ating bayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones. Happy Independence Day! Magandang umaga, Pilipinas! Ises na ng umaga.